Okay, let's go. For today's video, nandito tayo ngayon sa Mitsubishi Motors. Okay, nandito tayo sa Mitsubishi. Samahan nyo kung kunin natin yung bago nating kotse. Tara! Okay, let's go. Sir, andyan na yun. Talagang kinuha ko na para hindi na ako magantay. Thank you, ma'am. Pero makukuha agad yung Sige. Sir, try ko man na. walang video mo. Kalagay po. Tama po ba yun, sir? Tapos, 2025 Mitsubishi Triton GLX Automatic po. Andito po yung model number, engine number. Sales number is Tuesday po yung 8 days na nag-voting dito. Tuesday? Ano ba yung number niya? Tuesday. Tuesday po siya. Hindi, yung sa conduction sticker ko yan. Opo, sir. So, sana, kung gusto yan ni sir, sana yun din ang maibibigay na plate number. Minsan kasi kung ano nakalagay dito, yun din ang binibigay. Random po kasi talaga yun. So, kung nagkataon, marirepan ko pa rin. Kung sakali, sir, yes. Pwede rin gamitin ni sir sa PMS. Pare-parehas lang po. Pare-pares din. Magka-iisa lang po. Ito po yung vehicle sales invoice and then vehicle deliverance. Perma lang pa kayo. Meron ba tayong makukuha dyan para dun sa yung pang-transport mo sa sasakyan? Di ba meron siya yung invoice, sales invoice, 7 days? Di ba wala pa tayong ORCR? Opo, sir. Pero sir, hindi po kami nagbibigay ng additional po for 7 days or so on po. Pero sir, may CSR naman kayo na pwede ibigay. Kung sakaling may parang ay sir, ano, yun lang po, CSR lang po. Na Yun lang. LTO. Yun lang. May validity ba yan? Actually, wala siyang validity. Hanggang wala pa po siyang plaka po. At saka Hindi, ORCR. ORCR. Pero gano'ng kabilis mo ako mabibigyan ng ORCR? 2 to 3 weeks po talaga sa process. 3 weeks. Pinakamatagal na po yung 3 weeks. Mas magagana. Yung uwi na niya ng Bacoor eh. Yung PMS pala niya, pwede ba sa ibang brand? Pwede sir, kaya lang sana sa amin yung first ano po kasi magpabayad kayo sir. Kapag sa iyo. Okay, dahil siya naman tanong. Pag bumisita na lang siya sir, itaon niya na lang kung sakali. Para sabihan niyo lang po ako sir para ma-skip ko. Sige. Pero na, Super dark. Yan ang sinabi. pwede sa akin. Kaya lang, pwede sa mga. Oo. Mirror type ang ano netong mga to eh. Ano ang mas clear dito? Itong 10? Ay, itong 20 o itong ano? 10. Ano yan? Super dark, medium, light. Mababang number, mas dark, no? Kasi ito naman siyang sa event natin sir. Ano to? Parang walang tip. Pero maganda to. Parang Kaya hindi siya makikita sa loob. Hindi, kita yan. Mas maganda to eh. Ito hindi kita sa Kasi hindi loob. kita sa loob. Okay. Adi next time na. Tapos mirror. Okay naman. Thank you. Hiramin ko lang muna. Sige po na. Sige po. Thank you, ma'am.
Both. Sabi ko na. Pero, So pag nilak ko po siya, pakita ko lang po na lock niyo po, masasarap po ang pinto, ayan po. Makaramdam ka. Siya kahit ano siya, disisi. Yun ang hindi nila alam, baka kasi mamaya, pwera sa inyo na ibuksan. Huwag po kasi automatic folding po siya. Kasama na po sa unit. Okay? So, tapos huwag kayong maninibago po, na kahit kaya inopen nyo siya, hindi pa siya kagad mag-close. Kasi meron po siya tinatawag na follow me. ayos. Pag baba kayo, ilang yung kotse po, makikita nyo po dito, may delay lang siya ng ilaw para makita nyo na yung dadaan. Dadaan. Yun ang po ibig sabihin. Pero mga 30 seconds, mawawala na yun. O di, I mean, minsan 10 seconds, usually. Ganun siya. So, lahat ng ilaw po niyan, halogen po, pero meron siyang headlamp level. Ano bang ilaw niya na yan? Replaceable? Hindi siya... Ito to. Kung gusto nyo mapalitan, pwede. kung bilhin naman siya, kung may kita na. Ano nyo na mapalitan yung mga katulad ito? Yan, hindi Yung project natin, kasi assembly yan. Pag ito, pwede pa yan, yung screw, yung battery yung pwede pa. Pag ito yung tsura. Kahit yung 2019 na expanded, hindi pwede yung palitan nila. 2019 expand, itaas niya. Oo, taas. Parang wala. LED kasi yun eh, assembly yun eh. Pero pag yung nasa lower part, pwede. O yung Montero din, di ba malabo na yun dito? Pagka sa Montero naman, kung ganitong ilaw ng Montero, 2014 yan, sir. 2014. Pwede yan, pwede. Ano pa yun? Bulb pa yun eh. Oh. Mga ganito, bulb. Pwede pa yan. Basta ganito tsura. Malabo kasi na eh, madilim. Pwede yan mapalitan. Pagka sa bulb tayo na ganito. Ang hindi talaga pwede mag-print. What? Nakatagol din ako eh. Decente yan. Depende sa bibilan yung ilaw eh. Pag dito po, may medyo Hindi ka ngayon mag-drive eh. Panag-aralan kay Kingsville namin. Yung Kingsville ko niya panag-aralan. may iba Dati di ka naman, sa NECA. ginagawa nung iba. Malago na nenang. 20. 24. Kahapon lang. Ay, last year lang. Yung gulong kahapon. Kasi. Yung mismong harap nito, bukas sa mga siya, para bilis nung lumag po yung radiator natin. Tapos po lahat ng gulong niya, 18 inch po yung gulong niya. Ilang inch, sir? 18. Kaya mataas yung height niya po. Sa ganyan, di ba may mannerism tayo na ginagawa ng ibang client na binubuksan para ganon. Tuno kung nakasara hindi. So, mababawasan na yun kasi pag nagayto siya, nakaklose na yan. Okay? Pasok ka sa loob ng kotse, sir. Pasok ka sa loob. Dito lang kayo, sir. Sa driver side. Para maramdaman mo na, sir. Ito, sir. Huwag kayo, sir. Ayan. Sige, sir. Adjust mo na yung upuan, sir. Doon sa comfortable sitting position nyo, sir. Pag pinit yun, papasok na dito, sir. Adjust mo na, sir. Parang para sa Montero yan, sir. Adjustment ng upuan yan. Dito po, sir. Ayan. Okay na kayo dyan? Ayan. Sige. Ano ba yung Montero na drive nyo, sir? Automatic po ba? Automatic. Parehas naman din to. Maninibago ka lang dito is yung ano po siya, yung power ng kotse, mas responsive to ngayon compared din sa dati. So, sasaksa ko na siya. Sige, sir. Saksak mo na, sir. Ayan. So, maninibago ka lang dito dahil syempre, dahil pickup truck to. So, pag walang load yung likod, medyo may talbog siya. Pero pagka normal naman, di siya matalbog. Okay? Kagandahan po ng kotse natin, ayusin natin yung sa controls ng aircon niya po, dito banda. Ito po yung sa blower, ito yung sa thermostat. Okay? Tapos sir, park light ko lang para makita nyo. Ayan po siya. So, ito naman yan dyan, sir. Tapos yung sa may auto, usual naman yan kung gusto mong lumalamig siya agad. Or kaya kung gusto nyo, yung usual na lang. Tapos yung sa may front, and then yung sa defogger po to, yung may po to, yung sa heater sa paa, ito po yung sa defogger sa likod, then syempre max cool, so yung mga modes, so kung gusto nyo mukha lang, mukha paa, 50-50 yan, tapos pabili mo sa paa, so yung heater kanina sinasabi ko, okay? So yung mga usual naman yan. Pagdating naman dito po, sir, sa may adjustment ng side view mirror natin, sir, kung gusto mo siyang i-adjust, dito siya banda, sir. Ito po. Ito, sir. Nakikita nyo itong ilaw na to. Ito yung left side na pwede mong i-adjust. Sige sir, i-adjust nyo muna yung side view mirror nyo sir.
Po, okay lang po yan. Nakita niyo pong nag-iilaw yan, auto lock na po yan, hindi na po yan mabubuksan. Tapos adjust yung left, yung right side niyo sir, click niyo yung right muna. Adjust niyo po yung right, kung okay kayo. Yan, okay. Pag gusto niyo na siyang i-turn off yung adjustment sir, i-tap niyo ulit yung right side sir. Kung kailan yung pinaka-uli, yan, nakalock na yan. Kung gusto mo, kunyari, may makitid kang dadaanan sir, pwede mo siyang i-fold, ito lang po yun. Yan po, nag-fold po siya. All din ang side mirror. Yes po, meron po. Dito po yan. Tapos pagka door locks naman niya po, nandito banda. Okay? So, hindi ka lang malilito, sir. So, mas maganda lang, sir. Yung ballpen dito na iwan siguro. Yung Ayan. mirror niya nandyan na. Ano? Yes po, nandiyan po banda. So, hindi kayo malilito. Pakita ko lang po ulit yung sa mga ilaw natin para makakita niyo po. Pag gusto niyo siyang i-check po yung mga ilaw natin, kung gusto niyo open, ito po yung park light. Ito po yung mismong headlight. Isa po. Ulitin ko lang siya. Park light, headlight. Fog light natin, pwedeng iangat mo siya, naka-on na yung headlight natin, o push down mo siya, sir. Either park light or headlight, nag-on siya, pwede po. Kasi kunyari, naka-off siya, kahit ganun mo sa Hindi siya mag-go. hindi ka mag-on. Okay? Sige, just sir. Para-paras lang din yan sa Montero nyo, sir, eh. Yan, sir. Yan, headlight yan, sir. Sige, iakit mo yung isa po, yung kabila. Yan. Ito yung fog lamp. Yes, sir. May kita nyo information dito, sir. Lalabas na dito. Ayan, so push down mo, sir. Ayan, naka-off na yan, sir. Ayan, may kita mo dito. Okay? Ngayon, para naman yung blinker saka yung mismong high beam. Ganito yan, sir. Pag blinker ka, pwede ka naman ganito. Okay, yan. Blinker na yan. Kung gusto mo mag-high beam, either headlight ka o park light. Tapos, pag ganun ka. Ayan po. Ayan, ganyan po. High beam po yan. May indicator siya dun. Yes, sir. Ito po yung blue. Yan po yung high beam. Pag blinker, ayan po, mawawala po siya. Okay. Pero pag pinush down mo siya ganun, high beam po. Okay? Ito blinker, ito high beam. Gets niyo po? Yan, sir. So, yun lang naman po siya. So, off natin ha, ulit. Bagay naman dito, ito yung information ng mga ng kotse po. Nandito po yung mga trip A, trip B, lalabas po yan dito. Okay? Nalang settings po. Nandyan po lahat. So, pwede mo siya i-cancel, i-hold mo dito, mag-cancel na siya, sir. Yan, may mga controls din yan. Pwede mo i-check. Dito sa kabila tayo. Okay, yung ganyan lang naman siya. Tapos yung mga controls po ng ito sa radio, volume, ito yung change ng station. Kung medyo malamig, babaan ko lang ha, sir. Lamig. Okay, babaan ko lang yung thermostat. Ayangat lang natin para mabot sa likod. Ayan. Tapos po, pagdating naman dito, ito yung cruise control. So, sa cruise control natin, ginagamit to for highway drive. So, ang kaganda na ng may cruise control, pagka naka-on siya, while driving po, kung ano po yung speed na sinet nyo, yun na po yung magiging speed niya kahit di kayo nakatapak sa accelerator. So, fix na po yun. Kagandahan nun, fuel efficient ang patakbo nyo kasi steady speed ka lang. So, paano siya gumagana? Ganito yan. I-click nyo po itong logo ng cruise control. Ito yon. Hindi pa siya naka-ready. Hindi pa siya naka-cruise control, sir. Naka-cruise. Reading pa lang yan, sir. Kaya makikita nyo yung speed. Wala pa lumalabas na registered. Kasi kailangan yung registered muna yung speed na gusto nyo. Itong Yan, ito nasa taas. upper right. Ang minimum speed na para ma-registered po, para po sa cruise control, 40 km per hour. Anything lower than that, hindi po siya gagana. Okay? Sa Montero, sir, meron din. Meron din yan. Ganon din po yun. Ganon din po yung functionality nun. So, kunyari, ang gusto mong speed, nasa highway ka, 60 km per hour. Abot mo, click mo to, lalabas po ito, abutin mo yung 60, ipo-push down mo to, sir. Itong cancel na to, hindi mo to ipo-push ganyan ha, ipo-push down. Okay. Magano siya, magsisave siya. Hindi siya nagsisave kasi mababa pa siya. Pero pag pinush down, may naka-steady speed ka na. Kung ano man yung sinet mo na speed. Ganun po yung mangyayari po dun sa cruise control natin. Okay? So gusto mo siyang mawala, ang pinaka-safe way para mawala talaga pagka naka-on na yung cruise control mo, apa ka ng brake to slow down, cancel na po automatic yun. Same sa Montero. Tapos po sa radio controls natin, syempre yung mga audio, yan po. Yan lang naman yung mga usual po dyan. Tapos po yung AM, FM, yung mga usual lang dyan. And then pagka gusto nyo po mag-port po, pwede po dito ang Apple CarPlay, Android Auto. Kailangan lang po, ang cable nyo po na gagamitin is data transferring cable. May dala kayong charger dyan Hindi ng siya phone. wireless eh. Pwede siya sa iPhone. Okay, wireless. So try natin sa iPhone. May dala kayong iPhone dyan. Sa akin. iPhone. May dala kang charger? Connector ba, sir? Try na natin, sir. Alam ko gagana yun eh. I-on mo lang yung ano mo, sir. Yung Siri mo, tapos yung Bluetooth, sir. Naka-on yung Siri. Sige. Bluetooth, sir. Yan yung Bluetooth, sir. Na-try lang natin. Alam ko pwede to sa wireless eh.
connection device. Kailangan mo siya i-port dito po. May type C, saka type A naman po yan. Kasi dito transferring cable, lalagyan na lang po yan. Sa shift stick natin, ano siya sir, may kita nyo po, wala lang siyang paddle shifter compared with the Montero, pero meron siyang Sportstronic. So paano yun? Pwede ka mag plus minus kahit sa shift stick. Apaka ng brake siya, papakita ko sir sa inyo. Di mo ito gagalaw sir, basta apaka ng brake. So ito yung sa reverse, makikita nyo siya sa neutral, and then yung drive natin. Ito yung sports start na sinasabi ko sir. Pupush mo dito, plus minus. Ngayon lang naman siya. Ito sir, pwede ba mag-charge dyan? Pwede sir. Pwede. Aside sa connectivity ng Apple CarPlay Android Auto, pwede siya mag-charge po. Ito mga lalagyanan na ng tanong abarya, packets, normal handbrake, tapos dito po lalagyanan na lang po ito ma'am. Ito usually lalagay namin, tools po. Tapos dito po banda, yung mga manual ng kotse. Tapos po, pagpapatay yung kotse, kailangan patayin nyo po muna yung sa aircon, saka yung head unit. Pagpapatay nyo yung head unit, pupush nyo lang po dito. Hold nyo lang, mag-off na yan. Okay? Ay, nakita nyo, nag-off na yan. Ngayon po, pakita ko lang yung likod nito, sir. Sir, ito pala. Wala pong cooler, sir. Wala. Wala, lalagyanan lang talaga siya eh. Okay. Yan, armrest yan. Okay, sir. Pakita ko lang yung likod na part. Ito po. Sige. May kasama siyang armrest. Pag gusto niyo pong mag-armrest dito kung may mga passenger kayo, may kasama ng cup holder, sir, yan. Tapos po kung gusto niyo pong kunin yung spare tire, nandito po yung tools niya sa likod. Yung panong kita tinatawag namin, hihilayin niyo po ito. Mas madali dyan eh. Ayan, hihilayin niyo po ito, magaganyan siya. Ito yung panong kita sinasabi ko. Pwede, ito yung sa jack. Ito pwede niyo lagyan ng kahit anong item, nakakasya pa dyan. Payong usually pwede rin dito eh. Yun ang ginagawa namin. So, kunyari may lalagay yung other item, basta kasya, wala problema. Tapos meron po ditong charging ports. Tapos dito po banda yung charging port din po as well. Tapos kung bubuksan niyo po yung hood saka yung gas tank, dito lang po banda. Dito siya banda, sir. Pag bubuksan mo siya, nandito po banda yung sa gas tank. Ito po yun. 75 liters sa fuel tank capacity po niyan. So compute mo na lang kasi sa Montero kung di mo nagkakamali, 68 liters ang fuel tank capacity. Ito mas malaki. Pag bubuksan mo naman yung hood, dito banda sir, sa pinakadulo. Pinakadulo. Isa lang din naman yun. Yes sir. Yung gas tank tapos yung sa mismong hood. Ngayon may makikita kayong ilaw. Pero dito, pag sa brightness lang po yan sir, dito po. Sa bright adjustment po. Ito naman sir, tinatawag namin na headlamp leveler. Kung kunyari nakatingala yung kotse nyo kasi puno yung likod, maraming naman, mabigat. Possible tumingala yung headlight. So pwede mo siyang ibaba. Yung ilaw. Yes, pwede mo ba yan. Depende sa leveling mo. Hindi lang kita dito, pero bumababa po yan. Ayan. Ayan, sir. Ayan, angat yun, sir, ha? Yes, sir. Kasi umaangat po yan, eh. Pag loaded po yung likod, possible po umangat yung yung mismong kotse nyo. So, pwede nyo po ibaba yung ilaw para hindi po nasisinag yung nasa harap. Saka, para makita nyo rin yung dinadaanan nyo. Yun yung purpose po nun. Tapos po, sir, ang isa pa makikita ko na matuturo ko pa sa inyo, bubuksan ko lang yung sahod natin. Pag bubuksan nyo yung hood, Wala doon. okay lang po yun. Pag bubuksan nyo po yung hood, ito po, hilahin nyo po siya. Angat nyo po. Medyo mabigat lang to. Take note, pag check kayo ng kotse, kailangan patay muna yung mismong kotse bago nyo check yung mga dipstick mo yan. Nandito banda yung dipstick. Dipstick. Ito yung dipstick ng kotse. Tapos po, ang checking po ng mismong kulan, nandito banda. Pagandaan po, mataas siya, kita-kita mo yung level ng kulan mo. Okay? Tapos po, nandito banda yung sa sprinkler. Nandito banda yung power steering fluid. Nandito naman banda po yung brake fluid. So, lahat po na may mga white caps, yan lang po yung pwede nyo check. May tanong lang ako. Hmm. Yung sa radiator niya, ito na? Just po, kasi ang checking po niya dito po banda. Ito po yung checking dito, Ang sir. kulang niya dito din. Yung sa kulan po, yan po. Yan po yung dyan po. Ito na rin yung sa radiator. Kasi hindi na po nilalagyan ng tubig yan, sir.
Kasi may PMS scheduling po kung para sa coolant po. Okay. Dito sir, dito nyo makikita yung level. Kaya kita-kita mataas siya. So hindi nyo na po kailangan buksan-buksan po. Oo. Huwag nyo na po talaga bubuksan yan. For safety po. Tapos, naka-ano pa pala siya, naka-plumit. Yes sir. Naka power steering fluid siya kasi mabigat yung... Si GLS pa. Ganun din. Ganun din? Ang athlete lang namin ang naka-electric power steering assist. Hindi siya talagang totally electric power steering. Assist pa siya. Kasi, Triton? okay. Ganun siya. Kasi sa laki ng kotse, hindi siya kakaroon na naka-electric power steering. Mabigat, mahihirapan siya pagka lahat naka-electric power steering ko. Hindi tayo ng ano. Kasi yung ibang pickup, like for example, yung mga Ford, mas magaan sila ng konti. Compare dito, mabigat kasi ito eh. Hindi, si Suso D-Max. Magaan pa kasi yung kaha niya, kaya ganun. Makita niyo yung payload capacity. Pero okay naman yung steering. Yes. Malambot ka. May lambot siya pero sapat siya para sa pickup truck. Kasi yung bigat, normally, pakita ko lang ha. Usually, yung mga steering fluid na naka-fluid type kasi, kaya nararamdaman may bigat, kasi pag nag-umpisa ka pa lang gumalaw, wala pa siya momentum. Oo. So, pag nagkaka-momentum ka na kasi, gumagaan siya. Pwede mo ba siya? Sige sir, sa una yan sir, mararamdaman may bigat siya, pero sapat siya para sa laki ng kotse. Ano ko kasi pag nagpalit ng gulong. Oo, mas bumibigat talaga yung pag nagpalit ka ng gulong. Kasi yung matero, pinalitan namin yung gulong. Bibigat yun. Bumigat yun kasi malaki. Bumigat yung mismong gulong eh. Ano para saan to? Wala na, lagyan na lang yan sir. Okay. Ito, wala naman tong charging Wala na po yun, nalagyan na lang po yun. Opo. Okay. Kasi Yun, kung ano yung standard niya, okay lang. okay lang po yun. Pag nagpalit ka lang ng ilaw, ma-avoid lang doon yung wiring lang talaga ng kotse. Kaya sinasuggest ko sa inyo na yung marunong talaga magpalit. Plug lang naman yun. Kung plug and play, basta hindi mataas yung voltage. Kasi kung mas mataas ang required na nakalagay dito, dun siya masisira. Pero kung stock, yung kung mismong same voltage, walang problema. Sa makina niya, kailangan pang ibigay. Wala naman. Yung mga white caps lang, kung nababawasan na o kaya kulang na, yun. Pero based on experience naman po, sunod lang kayo sa PMS, di naman kayo magkakaproblema. Kahit yung mga battery po, wala kayo maging problema. Ang warranty naman ng battery natin, 1 year po siya, 20,000 kilometers. So yung ng tambucho, yung gulong, ano siya, based ang pag-check ng manufacturer ng gulong po. Tapos po, lahat po yan, under warranty po, except for, na 3 years sabi ko na under warranty, except for yung mga lagi pinapa-PMS. Like for example, yung mga motor oil, wala talaga yon. Saka yung mga brake fluid, yun po siya. So as much as possible, kung may maramdaman kayo or usually kung may mga problem sa kotse, lumalabas po siya sa meter cluster. Dali nyo po kagad dito kung kailangan nyo siyang i-check. Walang problema naman po. Every 1,000 ang una, tapos every 10,000 na siya. Kaya wala ka na yung 5 lang. Wala siya 5 kasi ang reason nun, dati kasi nagano kami, may mineral oil. Ngayon hindi na. Lahat ng oil namin, puro full synthetic. Kaya every 10,000. Ganun siya. Or ano siya, first month, yung 1,000, tapos every 6 months yung 10,000. Whichever comes first. Ganun po. Yung sa Yes, sir. invoice yan, di ba? Opo. 7 days lang. Ganun. 7 days. Actually, ang rehistro po nito is 7 to 11 days. Makaka-receive na kayo ng OR saka ng CR through email. Sobrang bilis na. Hindi na siya tumatagal. Kasi may policy sa LTO na dapat So, mabilis wala pa kami, hindi namin siya pwedeng i-travel. na 7 days. Oo, beyond ano. Beyond 7 days. Kasi alam, based on experience, umaabot kami ng 7 days sa ORCR. Sabi kasi niya, 2 to 3 weeks daw eh. Yung plaka. Wala ka ba yan? Plaka yun. Yung 2 to 3 weeks. Pagkaralabas ng ORCR, kasi 7 to 11 days ang mismong ORCR. Ang plaka, dumarating siya sa amin. Paglabas ng ORCR, 3 weeks na ang pinakamatagal. Tapos mga manuals, Nandito banda, sir. Iyan siya. pati warranty booklet. Yes. Ay, warranty booklet na sa... Wala kayo nabigyan ng warranty booklet. Yung kulay black. Naka-emerging usually. Dapat meron siyang warranty. Pwede yung ano yung kay-emerging po. Yung manual po nun. Huwag niyo po iiwan kahit saan, basta dito lang po sa sasakyan. Kasi halimbawa, pupunta kasi sa dealer po, tapos wala pala yan, talagang hindi nila papalaw. Okay. Natin mo naman ako. Nga, demo. Siya kasi yung pinakaano sa technical po talaga. Kaya siya ko lang. Opo. So, dito naman pipicture, ma'am. Opo. Inaantay ko lang po yung TPL. So, gusto niyo mag-picture na lang po tayo. Habang inaantay. Sige po, ma'am. Okay, ma. Ika. Pang-araw
rin. Bobok. At sa pwede may pakalaman ko niya at ang ribot na lang niya. Ganda ng ano, one diamond, no? Panalo to. Mag-hi ka. Panalo. Si mga na pati sa pag-BMS, sakit ba? Sakit na may galiwaya solo. Baka lang kaya rin PMS kasi 10,000 pesos. Baka ma-void yun pa yan. Okay pa rin naman, malago yung panga-block na akakit ka. Okay, ama. Kadalong ito ba kayo ni Kilo ba? Dapat pa naman galing nito. Ako mo. Ang galing ko pa kanina eh. Isabay mo na. Isabay mo na, i-ganon mo na siya. Next step forward na pa mo, Mata Shini. Saan? Ako muna, solo para i-post. Pa, dito ako? Ganyan? Ha? Hawakan ba to? Hawakan. Ano ganyan? Patayin lahat na. Halika na. Ma. Kuya, picture. Tugi na ka na. Nang, gani ka. No. Andun po kayo lahat, ipapasa ko po yung sauce. Ay, dito Ah, okay. po kayo lahat. Kenny, guys, dito ka muna. Dito tayo. Okay. Super. Baliktad, ma'am, baliktad. Ay, ano ba? Baliktad. Kaso baliktad. Yan. Sa inyo. Ay, para daw kita. Taas daw po, taas. Okay. Thank you, ma'am. Ito na yung Mitsubishi Triton. Ito natin. White Diamond. White Diamond GLX automatic. Text ko na. Sige. Thank you, ma'am. Thank you. Give it to me like. Okay, let's go. Di ba pwede buksan kita? Hindi pa po. Bagong tint yan eh. 3 days. 3 days. Baka malimutan mo, ilock mo kaya. Nakalak na. Nakalak. Ang laki. Payo ka lumal, drive kaya pa yun ha. Sarap kasi. Ang laki. Ang sarap yung drive. Yeah, thank you. Nan tayo, di ba kayong traffic? Yeah, magkanan na. Dito ka banda. Bakit ko yan pa? Lusot siya yung king kay sa dulo ng mundo. Huwag mo muna daw ita-travel hanggat wala layo. Hanggat Paano wala ako doon sa LTO kasi i-impound nila yan. Hindi ma, meron na siyang binigay. Meron. Yan, nagsuot ako cancer. Nakasusunod kang kuya pa rin kay Nika. Nagpawisan ako. Babayad sa pabitis. Bayad kabitis na yan. Hindi, kabotse ko nga, di ba? Kogit sinibad jo. Kasi yung jeep, Hindi, okay lang. ang gaan nga naman ni Bella Diba? niya. Kanya na ning kuya, diba? Parang yung expander lang din. Kanya na ning kuya na Mas sila. mabigat pa rin yung Montero. Lalo na, lumaki yung gulong niya. Malaki kasing gulong yan eh. Eh, may sabihan kantata yan. Sabihan na naman, malaki kasing gulong, Abel. Dapat akin yung gulong na yun. Eh, never ring sabihan na mabayad yung Montero. Palit tayo ng gulong. Pinagpala kang bata. Huwag kang pinagpala. Huwag kang Sabi ko nga kay ano eh, kay Okay, tara mag-ASMR na tayo dito sa ating bagong Triton. Unwrap na tayo ng mga plastic.
pala yung susi niya. Tapos ganun siya. Rotary siya, yung ganun. Hindi siya push button. Yung GLS ang push button. Tapos to, center armrest. Tapos na tayo sa ating ASMR. Okay, next.